God's still on the throne, and He is always on His throne. Salamat sa Panginoon. Aren't you glad na ang ating Diyos ay hindi nagbabago? Ano? Tao lang talaga ang nagbabago eh. Oh. Isang katanungan nga, sabi ko, tingnan mo yan, January, 48 years na tayo as a local church. See, hindi po yan kasama yung isang mission, yung 1 year na mission. Kaya kung isasama yun ay simula ng pasimula, tayo ay 49 years na. Kaya salamat sa Panginoon. Amen? Salamat sa Panginoon na sandali lang po. Pasensya na po kayo kasi bago-bago lang po nag-aaral inyong pastor sa mga anong tawag dito? Sa iPad, hindi UPad, iPad. Okay. Mabuti, hindi lang yung nalipad, ano? Okay. Ating pag-aral, napakasimpleng pag-aaral po natin ngayong gabi ay sa Colossians chapter 4. Colossians chapter 4. Colossians chapter 4 and Colossians chapter 4 and verse 5. I will extend that, please. Basahin natin sabay-sabay. Just one verse. Okay, kung nakuha niyo po, give me a loud amen. Sabay-sabay natin basahin. Ready, go. Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Dakila Diyos, pagpalain niyo po ang pag-aaral po namin ngayong gabi. Hiniling po lang, samahan niyo po kami. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang nasa iba't bang lugar, nasa iba't bang bansa, nasa online, dalangin po namin, Panginoon, ito maging blessing sa bawat isa, Panginoon. At hiniling po namin, Panginoon, na kami bilang anak niyo, we are representing you wherever we go as a child of God. Patawad po sa iyong mga kasalanan. Linisin niyo po ang mga puso. Pagpalain niyo po ang lingkod niyo gagamitin. Please, Lord, Holy Spirit of God, empower me. Give me words to say. Thy name be lifted up. At dalangin po namin na ang salita niyo ay maging pakinabang sa aming buhay na kami masaway, maturuan, at ma-rebuke, at ang aming dalangin, Panginoon, ay ang pangalan niyo lang po siyang maitaas. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. And be seated, please. Are you happy tonight? Amen. Wow, ang lakas ng email nasa online. Grabe. Tinalo kayo Amen. Well, be wise. Kasi sabi dito, ay walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong gabi ay be wise with your time. Pag binasa niyo po sa book of Ecclesiastes chapter 3 verse 1, and everything, there is what? There is time for everything. And there is also a purpose. Lagi ko itong sinasabi, kung kayo po ay hindi paligtas, kailangan kayo maligtas. Wala pong unsaved people sa langit. Walang unsaved. Lahat ng pupunta sa langit at nasa langit na yung mga ligtas. Saved by the blood of Jesus Christ. Saved of what Christ done on the cross of Calvary. So when sabi ng Bible, He gave us what? Eternal life. And no man can pluck out of my hand. My Father is greater than me. And no man can pluck out of my Father's hand. And we are sealed by the Holy Spirit. That's why we believe that salvation can never, never, never be lost. Once you are saved forever. Pero tandaan po natin,
ang sabi ng Bible, there's everything, there's time in everything, at mayroong purpose ang Panginoon. God has a purpose for our life. God has a purpose for our time. So be wise with your time. Tandaan po natin that this is one of the greatest gift God has given to us. I said, this is one of the greatest gift God given to us, yung time. Can you imagine tonight, God give us time to be in the house of God? Kung kayo nasa online, kaya mo rin lamang punta sa simbahan. Pero kung hindi mo nagawa, I think that's not wisdom. Kaya this is one of the greatest gifts. Aside from salvation, wala nang mas greater pa kaysa gift sa atin ng buhay na walang hanggan. Are you listening? Pero tandaan po natin, God is giving us time. Binibigyan tayo ng panahon. Binigyan niya tayo ng panahon para pumunta sa bahay sambahan tonight para marinig natin ang salitang ito. Pero tandaan po natin ang mensaheng ito. This is one of the greatest gifts God has given to us. But once a moment is gone, it can never be recovered. It can never be recovered. So Apostle Paul, he challenged the Christian doon sa Colossae, redeeming the time. Tayo, hindi dapat tayo mag-spend ng time, but we must invest it for God. Because God is the one that give us time. Siya ang nagbigay sa atin ng panahon. Ang nakalulungkot yun, alam niyo mga kapatid, may time sila sa trabaho, may time sila sa school, may time sila sa mga lahat ng bagay dito sa mundo, pero nakalulungkot, wala silang time para sa Panginoon. That's sad. So number one, be wise in how you use your time. Be wise. Kasi ang sabi doon ay, walk in wisdom. So be wise. Be wise in how you use your wisdom. Tandaan po natin mga kapatid, don't waste your time on things that have no eternal value. Yung mga bagay na walang eternal value na pinagugugulan natin mga kapatid, na iiwanan lang natin yan dito sa mundo. Ang pinakamagandang pagugulan natin ay yung mayroong eternal value na madadala natin sa langit. That's why we need the ministry involvement para matutunan natin anong magiging bahagi ko sa gawain after salvation. Pagkatapos na ikaw ay maligtas, pagkatapos na ikaw ay maging anak ng Diyos, ang nais ng Diyos, ikaw ay maging masunuring anak sa kanyang salita. At yung salitang yan, makikita lang natin yan sa banal na kasulatan. Amen. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Hindi natin alam. Kaya wag natin masyadong asahan na yung ma-expect natin yung 70 years, 70, and that's 70 years. Tandaan po natin mga kapatid, it's only by the grace of God. Pag ibinigay sa atin yan, ang pinakamahalaga para maabot natin ang gusto ng ating Panginoon ay we need to be wise in our time. We need to be wise in our time. Huwag nating, ito ang dapat nating tanungin. Kaya sabi ko sa inyo, don't waste your time on things that have no eternal value. Ang dapat mong tanungin sa sarili mo, ask yourself, is this helping me serving the Lord? Ito ba'y makakatulong sa akin sa paglilingkod sa Panginoon? Alam nyo, maraming taon nakakaraan, maraming Kristiyano, pastor, pag-pray nyo, ako'y magtatrabaho sa ibang bansa. At pag yan pinayagan ng Panginoon, magsasawa kayo sa padala. Siguro, walang trabaho. Kasi wala pang naipapadala eh. Mga nangako noong una. Mga kapatid, ang pinakamaganda ay ipangako natin sa Diyos, anumang blessing binibigyan sa atin, ay magamit mo sa paglilingkod sa Kanya.
Kaya sabi ng Bible sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 16, ang sabi ng Bible, see then that ye walk what? Circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. The days are evil. Alam niyo yung salitang circumspectly? Mula sa circus. Alam niyo mga sirkero? Kahit sa lubid, kahit sa... nakakalakad sila dun. Balance. Ibig sabihin, ang buhay ng Kristiyano ay balance. Pero ang pangunahin ay para sa Panginoon. Sa sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Evil days, grabe na. May nabalita naman sa Zamboanga. Sa school. Ng baril. Kalahin mo yan. Talagang matindi na po ang panahon. Kaya ang kailangan ko ako may school, kaya kayong mga magulang na may estudyante dito sa ating academy, you are so blessed. Sa ating academy, walang sigarilyo, walang inom ng alak, walang baril, walang balisong. Mayroong disiplina. Kaya kailangan sa bawat school, how I wish na lahat ng school sa San Pedro sa buong Pilipinas ay dapat maging bukas ang kanilang pintuan para sa salita ng Diyos. Merong invitation mula sa City Hall. Ang pag-uusapan ay about smoking. Na ito ay ipagbabawal. May tamang lugar para sa kanila. That's good. Pero higit sa lahat, dapat ang Bible kailangan. From the City Hall down to the barangay, down to sitio, and down to every home. That's why daily at the temple, that's what we need the Word of God. Nakakalungkot yun. Kaya kung ikaw ay wise Christian, dapat alam mo, time is too precious to waste. Huwag mong sayangin. Kayong mga kabataan, pambira, saan nyo pagkagamitin ang buhay nyo kung hindi sa Panginoon? Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Iniligtas niya ang aking kaluluwa nung ako'y bata pa, at ako'y nagsurrender ng buhay sa Panginoon nung ako'y bata pa. God gave me the right decision. The safest place to put your decision and your trust is in the Lord. Mga kapatid, be wise in how you use your time. Maraming tao nakatutok lahat sa cellphone. Kahit nasa simbahan. Wasting your time. Minsan ako'y nakabukas ng yung TikTok. Kasi meron sa akin sa TikTok na binuksan ko, grabe pala yan. Whew! Grabe. Kaya, alisin ko yung tawag nun? Apps. Marunong na ako, no? May apps na, marunong na. Dinuruan ako ni Iñaki. Oh. Number 2, I said be wise in how you use your time. Number 2, be wise in how you use your time with people. Kasi ang sabi ng Bible, sa verse 5, walk in wisdom toward them that are without. So, be wise in how you use your time with people toward them that are without. Alam ko sino yung to them who are without? Those are outside Jesus Christ. Ibig sabihin, mga unsaved yan. Mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ang ibig sabihin niya na those that are without, it refers to those outside Jesus Christ. Kaya nga yung ating ginagawa, talagang sakto dito. Soul winning, evangelistic meeting, Bible study, pamimigay ng trucks. Ay doon nga po sa
ano natin sa ating campsite. Meron dong maliit na island, siguro mga 5,000 o 4,000 square meters. Ay binibinta sa atin. Ay agad ang naisip ko dun. Maganda yun kasi parang bundok yun eh. Parang island na mataas. Sabi ko yung maganda yun. Pag natiniman nyo ng mga prutas, pagkatapos magpatayo tayo doon ng mataas na parang tori na pagkatapos doon sa itaas ay yung umiikot may nakalagay na si Kristo'y nagliligtas. Saan ang camp nyo? Doon ba na si Kristo'y nagliligtas? Tama, nasa Bible yan. Isipin natin paano natin ang tao makukuha yung kanilang attention na sila isasaglit ang kanilang pag-iisip. Ano bang ibig sabihin na si Kristo yung nagliligtas? Kaya yung mga babasahin, isang babasahin, pwedeng magbago ng buhay ng tao. Dapat gumugugol tayo ng panahon. Our time with people can become an opportunity to get people saved, to change their lives. Amen. Ginagawa na lahat ng paraan. Tingnan nyo, sa simbahan na tayo ay sinusundo pa yung mga tao para sila ay makarating sa church. That's concern. Amen? Why? Sapagkat sa buhay ng tao ay napakahalaga. Ang ating tinitingnan ay yung kaluluwa ng tao. Ilang Baptist churches mayroon dito sa paligid ng San Pedro at Binyan. Sabihin natin mayroon dito 200 churches. Kung magtigwa 100 yan o kaya magtig 200 yan, that's only 4,000. Ilan ang population ng San Pedro? More than 500,000. Binyan, Santa Rosa. Kaya ginagawa natin maabutin at maaabot sapagkat ay utos ng Panginoon na sabi sa Mark chapter 16 and verse 15, and He said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. But we cannot do it unless we give time. Time is very important. Tandaan po natin, araw-araw siguro may nakakausap tayong mga taong unsaved. Dapat yung point ng ating pakikipag-usap ay laging papunta sa Panginoon. Maaari sabihin mo, Sir, Ma'am, maaari ngayon lang po tayo nagkita, ngayon lang po nakausap ko kayo. May purpose ang Panginoon. Para po sabihin ko sa inyo na mahal kayo ng Panginoon, ang nais ng Diyos ang bawat tao ay makakilala kay Kristo na sariling tagapagligtas. Sir, Ma'am, sigurado niyo na po ba ang langit pag tayo bawian ng buhay? Pag sinabi, ay, hindi pa. So, that's the purpose. So, winning, laging doon pupunta. Anumang trabaho, anumang ginagawa natin, ang ipag-usap sa tao, always point, the conversation always point to Jesus Christ. Kasi siya ang nagbigay sa akin ng time. Napakahalaga mga kapatid. Napakahalaga nun. Ang buhay natin ay maaaring yun lang ang Bible nila, nakikita nila. Kaya mahalaga yung change life. Yung testimony mo, yung buhay mo. Napakahalaga po yan mga kapatid. So be wise. I said, number 1, be wise in how you use your time. Number 2, be wise in how you use your time with people. And number 3, be wise because time is limited. Kasi sabi ng Bible, redeeming the time. To redeem the time, it means to buy it up. To make the most of every opportunity God given us. Kaya pag sinabing, alam po, you cannot save yesterday. Ang ibig sabihin niyan ay, you cannot change yesterday. It is already past. Hindi mo na mabago yun. Kaya nga, redeeming the time. Sabi, you cannot borrow tomorrow. You cannot hold tomorrow. Ang pinakamahalaga yung ngayon.
Kaya nga mga kapatid, sabi ko yung Bicol, sa mga nakausap kong mga pastor sa Bicol, alam nyo, hindi ito dati ang Bicol. Ang attitude nila sa gospel. Now they are different, they are open. And I believe that God opens the door. Walang makikinig sa iyo. Nag-evangelistic meeting nung panahon pa nila, Pastor Hernandez, Pastor Porto, Pastor Ahala. Kakaunti lang ang mga nakikinig, pero kahit kakaunti nakikinig, terrible. Talagang banat sila. Pag nag-evangelistic meeting sila ng tatlong theme. Number one ay yung about the deity of Christ, pagka-Diyos ni Kristo. Ang unang magsasalita ng pagka-Diyos ni Kristo ay si Pastor Ala. Pagkatapos si Pastor Porto, si Pastor Hernandez, the church that Jesus built. And number 3 is about the gospel that Jesus saves. Mga 3 oras yan, pero ilan ang mga nakikinig. Tapos binabato pa. Tapos may lasing pampupunta, naalala ko si Pastor Ala, nag-preach doon sa Katabangan, sa May Ragay. Nag-preach yan tungkol sa impyerno. May lasing na nakaupo. Sabi, nasaan ang impyerno? Nasaan ang impyerno? Puli. Ang impyerno ay may apoy. Paluhan ni Pastor, nasaan ang impyerno? Sabi ni Pastor, maupo ka, mamaya makikita mo. Yan ang gusto kong mga preacher. May tapang. Matatapang yan. Si Pastor Grabante doon sa plaza sa Eriga. May lasing. Yung pagka-Diyos naman, walang Diyos, walang Diyos. Pahuro sa, walang Diyos, walang Diyos, walang Diyos. Nilakbay ni Pastor Grabante. Si Pastor Grabante, dati trabaho sa gawaan ng alak. Inilakbay ni Pastor Grabante. Anong problema mo? Walang Diyos. Problema walang Diyos? Lasing ka ba? Maupo ka doon sa tabi, ha? Baka ako'y malasing din. Pinaupo. Nakinig. Hindi ko lang alam kung sa panahon ito pang ginawa mo. Mga evangelistic meeting noon. And we are the product. Time is limited. Redeeming the time. Time is short. Mga kapatid, you cannot save tomorrow, you cannot borrow tomorrow, only have today. Kaya nga sabi ng Bible, now is the day of salvation. Now is the day of salvation. James 4:14. Ano sabi sa James 4:14? Whereas ye know what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Ang buhay ng tao ay parang alapap, nakikita mo kanina pero mamaya wala na. Ganun ang buhay ng tao. Yung bang pinagpaparil ng bata, yung ba inaakala siya'y mamatay? Mabuti yung teacher, hindi namatay. Kaya gamitin natin mga kapatid ang bawat opportunity na gawin yung tama at maglingkod sa Diyos. Maglingkod tayo sa Panginoon. Napakasarap maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Akalain mo doon sa campsite, meron tayong 8 hektarya. At tapos ang haba-haba along the ocean. Pag na-develop, what a beautiful campsite. Hindi yun lugar para mag-inom, hindi yun para doon mag-swimming at kung anong mga kabihisan. Meron tayong standard. Sabi na, Pastor, magninig tayo din. Para pag nalunod ka, madali kang yun. Meron tayong standard doon. And then number 4, be wise by investing your time in eternal things. Be wise by investing your time in eternal things. Number 1, in the Word of God. Time to invest your time in the Word of God. Read your Bible.
Psalms 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kaya maraming problema ang Kristiyano kasi hindi nila alam kung saan pupunta, anong gagawin, because they are not spending time in the Word of God. Spend your time in prayer. Ay, lagi sabi ng Bible, Call unto me and I will answer thee, and shew thee great mighty things which thou knowest not. Ang pinakamasarap tawagan ang Diyos, nagre-respond ka agad. No? Meron mga tao, tinatawagan mo, ubos na yung baterya mo, hindi pa nasagot. Spend your time in prayer. Call Him. See, call unto me. Call Him before you go to bed. Call Him when you wake up. Call Him before you leave the house. Call Him before you work. I will assure you that He will answer. Spend your time in prayer. Spend your time in soul winning. Amen. That's the main thing. I said that's the main thing. If you are not involved in soul winning, you are not involved in the main thing. A church without soul winning, if it's not dying, it's dead. Binasa ko sa inyo sa Amerika, marami ng mga nagdi-decline. Why? Nawala na yung kanilang soul winning. That's the main objective why Jesus came. Amen. Soul winning, soul winning. Soul winning in the school, soul winning anywhere. Amen. Kaya mayroon tayong promotion. Sa darating na linggo, each one bring one. What's the main objective? To win them to Jesus Christ. Because only God can change our life. Mga kapatid, ang batayan natin, hindi ito libro na lumilipas. The Word of God, ito'y hindi lumilipas. Never change. The King James Bible, the inspired and it is not only inspired, but it is preserved Word of God. Amen. So, invest your time in prayer, in soul winning, in the Word of God. Sabi ng Bible, he that winneth souls is wise. Alam niyo bakit wise? Kasi pag nakikipag-usap ka sa mga tao, i-develop ng Panginoon paano ka makipag-usap. Mayroong tatay sabi sa akin alam mo, Pastor, dito lang ako natutong humarap sa tao. Siguro lagi siya nakatalikod magipag-usap. Dito lang ako natutong humarap sa tao. Dito lang ako natutong makipag-usap sa tao. Pero ngayon wala na. Siguro ito malikod na. So invest your time, not only in soul winning, but invest your time in church. Amen. Sabi ng Bible, Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more. And so much the more, not only on Sunday. And so much the more in ministry involvement. And so much the more in missions conference. And so much the more in revival. And so much the more. And then spend your time in serving God. Sabi doon sa 1 Corinthians 15 verse 58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. And for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Your labor is not in vain in the Lord. Lahat ng ating pagpapagal is it recorded in heaven. Matutuwa tayo yung resulta nun. We labor, but God will show the result. That your labor is not in vain. And invest your time in your stewardship. Huwag po nating kalilimutan. Paalaala po ito na lahat ng bigay sa atin ng Panginoon, there is always part for the Lord.
So, don't ask how much time do I have or you have. Huwag mong tanungin, gaano pa kayang buhay mayroon ako? Ha? Tanungin mo yung sarili, what am I doing with the time that God has given me? Ano ang aking ginagawa sa panahon o sa oras na ibinibigay sa akin ng Panginoon? Ito ang pinakatandaan nyo. Time wasted can never be recovered. Kaya maganda may schedule. Tingnan mo yung isang pastor sa Quezon, siya ho'y na down, na depressed. Pero ayon sa kanyang testimony, when he heard me preach about, make your schedule your boss. Alam nyo, 2 o'clock in the morning, nagsusoul winning. Nakapag-soul winning siya ng isang Chinese na may-ari ng pinakamalaking piggery sa Batangas. Ngayon, ipinagpatayo siya ng 40 million worth building church. That's the product of soul winning. Napadaan ako dun sa kanila, may padala kung ano-ano, pero ang pinakamasarap pinadala niya ay yung lapu-lapong kulay pulang napakalaki. Na hanggang ngayon ay hindi ko pa nauubos. Huwag niyo nang hihingin po, kasi para sa akin lang yun. Kalahin niyo yun? That's the product of soul winning. Kalahin mo yun? Depressed, down talaga. Talagang sabi niya, flat talaga ako, Pastor, flat. Pero nung marinig ko yung mensaheng yun, make your schedule your boss. Not your wife, but the schedule. Why? Time wasted can never be recovered. But time invested in God will have eternal value. So where are you going to invest your life? Where are you going to invest your time? Now is the time to give your life to God. All to Jesus, I surrender all. Ibig sabihin, all to Jesus, I surrender all. Sa buhay mo, siya ang may control. Siya ang nagbibigay ng schedule kung anong gagawin natin. And that is wise. You are using the time wisely. Serve God. I'm telling you, ang pinakamasayang tao ay yung tao o Kristiyano ay yung Kristiyanong ginugugol ang time para sa gawain ng Panginoon. Eh, sabi ng iba, Pastor, hindi ba kayo napapagod? Sino hindi napapagod? Pag may ginagawa ka, mapapagod. Pero mas lalong nakakapagod yung walang ginagawa. Pag may ginagawa ka, mapapagod ka, pero may result. Pero yung nakakapagod na wala ka ginagawa, ay sabi ng Bible pag tamad ka, huwag kang kumain. Ang taong ayaw gumawa, huwag namang kumain. Hindi lang naipalagay yung please. Kasi nakakahiya na talaga yun. Salamat sa Panginoon. There is always time for God. If you will give the time. Be wise sa time na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Mga kabataan, it's time to give your life to God. It's time to serve God, mga kapatid. It's time to invest our time serving the Lord. Kaya nga itong ministry involvement ay napakahalaga. Lagi yung sinasabi ito, everything we do in this church is important. Mahalaga po ito. Can you imagine, we have more than 500 na bago. No, they want to learn and they want to be involved. Mas pinakamaraming grupo ay yung gusto sa choir. At ang mga Sunday school teachers, mga ushers, ay ang pinakamaganda ay lahat ay ng mga miyembro maging soul winners. Kaya lang yung panalangin, Panginoon, kung kami po ay deserve na pagkatiwalaan nyo na 5,000 seat auditorium, ipagkaloob nyo po.
That will be the landmark of your gospel here in the Philippines. But we need to give our time and sacrifice. Yung 5,000-seat auditorium will never be built without sacrifice in time. Mga kabataan, ibigay yung buhay niyo sa Panginoon. Your time. Serving the Lord habang malakas pa. Kaya makita niyo si Timoteo, si Timothy, na pinalaki ng nanay ng kanyang lula, pinakita sa kanyang prinsipyo ng salita ng Diyos. Mahalaga po yun. Let's give our time for God. That's number one. And serve the Lord. Tayo po yung magstayang lahat. Alam niyo, mayroong karapatan ang Diyos kung magdi-demand siya. Pero ang sabi ng Bible, present your body a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Yan ang nais ng Panginoon. Give your time to God. Be wise with your time.